Sir, balikan ko lang po yung Berhad contract ha. Parang ngayon iba po ang aking pagdinig sa inyong sinasabi na dahil nagdesisyon na ombudsman, titigil na po kayo because nung una po, wala pa yung Fisgok. Ang sabi nyo, may mga, nung pumunta kayo doon sa Clark, meron kayo nakalap na mga bagong dokumento at ebidensya concerning the construction. Kasi ang punto po dito, nung nagreklamo sa ombudsman, that time, kasi nga pandemic, kulang sila. Ang dismissal po sinasabi dahil sa kulang sa ebidensya. Without prejudice nga, nabuhayin po yung kaso. And then dito ho kasi lumalabas nga na ang BCDA CEO at that time si Vince Dizon. So and then bagamat nagpapaliwanag siya pero again kung babalikan mo yung investigasyon nila Risa Ontiveros, Senator Pampilo Lacson during that time, may sinasabi na prima facie evidence din na mukhang disadvantageous yung kontrata kasi sa halip na maglabas ng pera yung Berhad, umutang lamang sa DBP na kung saan po inutang sa DBP tapos tayo pa rin po yung nagbayad. So definitely po may problema doon sa contract. Although that time si Vince Dizon po na ngayon DPW Secretary ang dating pinuno nun. Nangangahulugan ho ba na titigil na kayo sa investigasyon? Kasi ngayon, baka pagdudahan kayo na dahil si Vince Dizon ang involved dito, puntahan po ako dito. Inyo bang inimbestigahan na ito? Kasi meron pong report na umano, ang inyo pong pamilya ay may pag-aari na multi-million dollar mansion sa California. Ito po'y kumalat. Bagamat meron na pong mga informasyon yung pangalan ho na may-ari nito pero nataon yata na parehong matibag. Pwede niyo bang ipaliwanag nga ito, Direktor? Salamat po, Kapatid, at tinanong niyo po yan. Opo. Naku po, naputol. Nag-freeze yung ating video. Go ahead po, go ahead, Director. Go ahead. Opo. We will be developing to file charges po. Kasi ang nangyari po dito, after my testimony sa Senate, they tried to impeach me doon sa Senate as na hindi credible na witness. So, ang nangyari po, nung hindi nila ako na-impeach doon sa Senate, dito naman po nila ako sinusubukan sa social media. Go ahead, sir. Can you explain, una, totoo ba ito na kayo po mayroong multi-million dollar mansion sa California? Absolutely not true po. Hindi po. Wala po. Nandali, nagkakaproblema. Sandali lang, Direktor. Wala po kami nga rin. Opo, napuputol tayo. Importante ito na mapakinggan nila ng buo at sakto. Hindi ko alam kung na-i-impeach ang inyong internet Hindi, signal. ayan na. Malinaw na ulit. Okay. Doon po kayo ulit sa absolutely not true. Sige po. Absolutely not true po. At alam nyo nga po, nagsimula na tirahin yung credibility ko. Even before po akong i-present na witness, nakita ko na po sa social media yung behavior po na kine-question na yung aking credibility. Tapos eventually, bigla po nilabas na may property raw ako dun sa Stevenson Ranch sa California, LA County, na hindi man lang po nag-fact check. Ang masakit po nito kasi inireport to ng isang network na ngayon, siya na yung ginagamit na content ng mga trolls, so to speak, para tirahin po yung aking personalidad na gano'n. Pero pag binasa nyo nga po yun, originally po, naglabas niyan yung si Sasot na pinangalanan ako, may kwento, 2004 ko raw nabili yung property, tapos ngayon iniloan ko po ulit. Ang dami na pong loopholes kagad pag tininan. 2004, hindi pa po kami magkakilala ng asawa ko noon Kinasal po kami is 2015. Nawala yata. Hello? Go ahead, sir. We're on. You're on. Sorry po. 2015. Ito po, very funny talaga. Nasasabihin, hindi ka panipaniwala. Pero nagkataon, nung ni-research po natin, inimbestigahan, ang pangalan po nung may-ari ng bahay is Melvin Matibag. Pero Bihosano ang middle name niya. And he is married to Ana Marie Laman. Ang pangalan po ng asawa ko, Ann Matibag, Maria Reni Ann Lourdes Garcia Matibag. So nilink-link na po nila, nag-check sila ng property. At ako naman po, we do our own research also. We were able to get the deed. Kung kailan nga nila binili, tama, 2004. Kung sino yung nakapirma, lumalabas po talaga na kawawa din po yung tao. Baka mapagdiskitahan ng mga nagagalit dun sa ganitong pangyayari. Puntahan yung bahay, alam nyo naman yung nangyari kay Yusek Claire sa ibang bansa. Puntahan yung bahay at baka mamaya salbahihin po yung bahay na hindi naman po sa amin talaga.
at wala po kami pagmamayari na property po sa bahay, na bahay po sa ibang bansa. Sige, so what's your plan now regarding this issue? Well, I will file legal actions po, cases po, for those who are responsible. Kasi napaka-irresponsable naman po nung network na naglabas. Without fact-checking, napakadali naman pong i-check. Hindi po muna nag-check, ikinonek na kaagad. Baliktad po sila po yung umasa ron sa report ng isang vlogger, yung si Sasot nga po, binodcast nila, na ngayon kumalat, gano'n na po nangyari, ginagamit ng content po ng mga gustong sirain po yung ating pong personalidad. Sige po. So, sa sitwasyon po ninyo ngayon, ano po, Direktor, na may abiso po sa inyo ang presiding officer, kung mamarapatin po lang ninyo, Direktor, meron siyang advice sa inyo concerning sa pag-mention ng mga senator judges. Ano ho bang konteksto yon? Can you just explain to us, please? Nung kayo po'y sumalang as witness. Tama po, actually yun yung po ng una-unang sinabi ng ating kagalang-galang na presiding officer, si Senator Judge Jesus Cordero, na I have admonished not to speak anything po na parang about the mga senator judges. Siguro po ang context doon dahil po yun sa naging parang palitan namin ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano, no po. Yun po siguro. Pero ako naman po, I will follow that order. Wala naman po akong binabanggit actually mga pangalan ng senador. I'm just referring to an investigation po doon sa PISGOC. So, hindi ko naman bilang. Nag-react po si Senator Cayetano on that matter. Kaya po, na-cover ng media. Okay. So, can we discuss the investigation without mentioning the name of the good senator? I hope you don't mind. Kasi, Po. dalawang bagay lang po ito, no? Dalawang issue. Meron po kasing issue tungkol doon sa construction. Ito po yung Berhad, no, na Malaysian firm na nakakopo ng kontrata para po sa mga facilities. And doon po kasi may question yung manner po kung paano na award doon sa private firm na ito yung pong project, no? That's one. And then iba rin po yung contribution na binigay sa PISGOC na ito. Alright? So, ano ho bang inyong inimbestigahan? Yung po bang Berhad deal o itong PISGOC na ito? Tama po yun. Napakaganda po na observation nyo, Kated. Ano po? Dalawa nga po yan. Yung mismong yung infrastructure, yung tinayo po yung sports complex, at yung pong PISGOC, yung naging namahala po nung event. Doon po sa issue nung sa Berhad, yung pong issue na yan, ang punto po kasi ng NBI dyan, it was already been resolved by the Ombudsman noong 2021. Inireklamo na reklamo kasi po yan, that is a joint venture between BCDA and yung nga pong Malaysian company. So ang tinututukan po namin ngayon is yung pong unliquidated po na unreported na mga pera na pumasok po sa PISGOC. Kasi po nangyari dito sa PISGOC, meron pong pera na pumasok galing sa gobyerno at as we speak now, ang malinaw po on record, 6.7 billion. Galing po sa POC, sa PSC, tsaka sa DBM po, yung NSDBM, yung po sa procurement. Tapos po, apparently there is a report that there is an intel funds coming from the Office of the President na pumasok. Yun po yung unvalidated pa namin. Pero yung 6.7 billion po, malinaw na po yun. Pumasok po sa PISGOC. Ang pinagtataka po namin, that is a government funds, dapat po may auditing po yan ng COA. Kasi when there's a government funds na lumabas, ang kasunod po lagi niyan is yung liquidation yan and reporting po and audit of the Commission in Audit. Pero wala pong pumasok, ginawa po na ganun. So, ano po to certain itong PISGOC, makikukumpara nyo po, foundation po to Kung maalala po yung nangyari kay Janet Napoles, may parililisin po tayo nakikita rito na pinasok yung pera. Napakalaki pong pera. May mga donations pa pong pumasok dito. Yung binabanggit niyong liquidation na iyan, ano ho ba yan? Dapat dumaan din po sa COA audit ho ba yan? Paano po ang kanyang sinasabi yung liquidation? Tama po, kasi po government funds yan, dapat malinaw po kung saan ginamit at reported at audited po dapat na Commission on Audit. As we speak now, meron pong mga official po ng PSC at POC rito ngayon sa opisina giving their statement kung ano yung nangyari po. Ano po?
Okay, sir, balikan ko lang po yung Berhad contract ha. Parang ngayon iba po ang aking pagdinig sa inyong sinasabi na dahil nagdesisyon na ombudsman, titigil na po kayo because nung una po, wala pa yung FISGOC. Ang sabi nyo, may mga, nung pumunta kayo doon sa Clark, meron kayo nakalap na mga bagong dokumento at ebidensya concerning the construction. Kasi ang punto po dito, nung nagreklamo sa ombudsman, that time, kasi nga pandemic, kulang sila. Ang dismissal po sinasabi dahil sa kulang sa ebidensya. Without prejudice nga, nabuhayin po yung kaso. And then dito ho kasi lumalabas nga na ang BCDA CEO at that time si Vince Dizon. So and then bagamat nagpapaliwanag siya pero again kung babalikan mo yung investigasyon nila Risa Ontiveros, Senator Pampilo Lacson during that time, may sinasabi na prima facie evidence din na mukhang disadvantageous yung kontrata kasi sa halip na maglabas ng pera yung Berhad, umutang lamang sa DBP na kung saan po inutang sa DBP tapos tayo pa rin po yung nagbayad. So definitely po may problema doon sa contract. Although that time si Vince Dizon po na ngayon DPW Secretary ang dating pinuno nun, nangangahulugan ho ba na titigil na kayo sa investigasyon? Kasi ngayon, baka pagdudahan kayo na dahil si Vince Dizon ang involved dito, hindi na ho kayo tutuloy. Hindi po. Actually, kasama po yan doon sa liliwanagin natin kasi ano yung portion po talaga na nahati dyan. Kasi lumalabas po, tama po yung sinabi nyo, merong pera na inutang sa DBP, nakita po namin yan. Tapos ang ginawa po, nabayaran din kagad yun, na-escalate po yung payment. Yan po yung sinasabi natin na nagkaroon ng pondong inallocate po yung dating speaker nung panahon na yun, noong 2019. So kasama po sa tinitingnan natin, at katunayan, narinig niyo naman po, nagpahayag si Ombudsman Rimulya na bubuksan, sisilipin po. Ayun. Ang pangyayari lang po sa amin ngayon, ang aming pong tinututukan ng investigasyon, yung pong private foundation na ito na kumuha ng malaking pera. Pero hindi naman po natin tinatalikuran kung may kinakailangan po investigasyon, gagawin po. Ang pangyayari po, meron po kasing complainant talaga doon sa PISGOC na yun po yung tinuro. Pero tama po kayo, binanggit ko po yun, merong mga reklamo rin doon po sa tungkol po dyan sa MTD na yan, yung Malaysian company, which is a joint venture agreement ng BCDA po, tsaka po ng Malaysian company po. Doon po sa PISGOC, meron ka rin yung may reklamo. Sino ho kaya nagreklamo po o may reklamo hanggang ngayon? Ang nagreklamo po is a private citizen based doon sa subpoena namin, a person named Jason Suarez po. Sino po siya? Kung mamarapatin po ninyo. Well, I think ano po siya, graduate ng law school. Pero right now po, pati po yung mga PISGOC ngayon, officers dati ng PSC tsaka POC, they're here to give a statement, pero more like, as we hear them, is complaint po Reklamo rin po ang pumapasok po. Sige, gaano katagal ito ang inyo pong pag-establish po kung ito ho ba talaga meron pong probable cause? Siguro po matagal na dito ang isang buwan, Kated, kasi may paper trail po We are also looking at yung mga transaction with the help of MLC po. Okay. How do you cross that bridge? Kapag panahon na para kayo mag-subpoena o mag-invite, na nataon naman yung inyong iimbitahin, sinabihan kayo ng presiding officer na wag nyo nang babanggitin ng mga pangalan niya mga yan. Hindi nga po namin sinubpoena kasi nung tinignan po namin yung dokumento, Kated, wala po doon sa list ng mga board of trustees. But the investigation officers right now, kami po, we're just wondering na hindi ka pala member ng board, pero paano na chairman po. So, we'll avoid mentioning names as much as possible. Ang sabi ko lang nga po dito, Kated, hindi naman po maaari at ang huminto yung amin din mandato dahil po doon sa mga ganyang konsiderasyon. Tsaka yung sinasabi po lagi na timing, ano pong ibig sabihin ng timing? Well, will be the right timing to investigate something na mali. Hindi po ba kung meron ka ng hawak na ebidensya at dumating na sa iyo nagre-reklamo, lalo-lalo na po kung may nagre-reklamo, kailangan natin po sigurong silipin at imbestigahan po. Okay, sige po. Kami po yung antabay po dito po sa pagtakbo nga, pag-usad ng inyong pong ginagawang investigasyon. Salamat po na marami sa inyong Direktor at mabuhay.